Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Atong tag na mga kaigsunan na pagpilinuto sa mga kabayo. Welcome sa atong tulumanon na Care Media Patrol News and Public Affairs Program. Ini ang inyong ubos nga lagad si Eric F. Pustignani, mga kaigsunan uban sa atong guest speaker karong adlaw. Kailain ko ni si Police Lieutenant diri sa T. Maglasang ang officer in charge sa Hindang Police Station, mga kaigsunan. Maing buntag kaninyong tanan. Siyempre, atong kauban usab diri si administration manager nga si Pastor Noe Montibon Mahait. Mga kaigsunan, siguro mo abi-abi makikipag ako kabildong nga pasensya na mga kaigsunan, medyo nagka-technical problem ta sa atong microphone nga gigamit. So sa dili pa kita mo padangat ngadto sa atong tulumanon nga magpadayon ta sa atong himuon nga pakikipag interview ni Police Lieutenant Maglasang. Atuon sa nato ang atong Care Media Patrollers nga wala kundi si Mobile 05 alang sa iyang taho gikan mismo diha sa Dakbayan sa Baybay. Mobile 05, please go ahead. Kinig paminaw sa York FM 92.7. Ang kagamhanan sa Baybay City Leyte pinangunahan sa atong City Mayor Honorable Kari may pagkanaog sa ka reglamento aron makontrol ang presyo sa mga palaliton o pasahian sa mga pasahero dinha sa syudad sa Baybay. Kini tungod sa kahadlok sa katawhan o sa mga lupyo sa mga kanon nga mutaas ang presyo sa mga palaliton o ang plitihan sa mga sakyanan tungod sa nahitabo sa Middle East. Tungod din may pagkanaog usa ka mandato ang atong city government nga nag-regulate sa pamasahe sa atong mga tricycle nga nagbiyahe sulod o gawas sa Baybay City. Apan ang mga tricycle driver ni hatag sa ilang apila o miduso sa ilang apila nga to city government nga unta katagaan na og gamay nga aumento ang pasahe tungod kay taas sab ang presyo sa gasolina. O matod pa sa atong city government kini ilang iduso sa city council aron mahimuan og insakto nga pagtagad. Samtang ang hepe sa atong Baybay City Police Station may action usab base sa kamanduan sa atong city government nga i-monitor ang tanan nga mga gasoline stations aron malikayan ang posibleng price increase, hoarding o smuggling sa mga produktong petrolyo. Mao lang usa kana kasamang Eric gikan diri ka diri sa Baybay City Leyte kini si Mobile 05 reporting. Balik diha nimo kasamang Eric. 05 doon na lang ko dugang pangutana kanimo, doon na kay papas nga pangutana. Kanusa nagsugod ang pagtaas sa gasolina diha sa Dakbayan sa Baybay? Palo ko balik kasamang Eric tungod kay medyo na. So hinay ang atong signal kay moving tayon sa Maplag. Sa imong na monitor diha mismo sa Dakbayan sa Baybay, kanusa nagsugod ang pagsaka sa gasolina diya sa Dakbayan sa Baybay? Na matikdan kini kasamang Eric ni adtong miaging semana so doon na yung mga gasoline stations na usa mag-open sa ilang mga establishmento unya gani ang presyo sa krudo diri murag mo ipinakataas niabot na kini hapit usa ka gatos ang pesos ang litro apan tungod kay sa hinanali o dinali ang aksyon sa atong city government may pagawas sayon sila og usa ka mandato nga dili usa
i-implementar kung unsa man nga mga increases, not unless nga kini masubag usa sa mga sa establishmento ang inquiry nga paghahimuon sa atong city government. Sa imong nasayran, alang sa kasayuran sa itong mga suking tigpaminawan, mga pila ang gitaas karon sa gasolina diha sa Dakbayan, mga pila ka pisos. Dako kasamang Eric, kay imagine ang gasoline, it ranges from 70 pesos per liter and then 90 something ang crudo. Okay, daghang kay salamat nimo Mobile 05. Daghang salamat usab kasamang Eric. So balik ko niya may buntag sa atong mga suting tigpaminaw. Salamat. Okay, si Noel Basmayor, si Mobile 05 sa Care Media Patrol, mga kaigsuunan. Din ongoing karon siya padung sa Mahaplag, Leyte. Kay doon ay mga importanteng gilakaw karon mga igsuon ko. Siguro unya mga ikaduhang hugna sa atong tulumanon, aduna sa ipadangat kanato nga mga taho gikan mismo diha sa lungsod sa Mahaplag, mga kaigsuunan ko. Actually, siyempre mga situational report depende sa maobserbahan nga itong mga igsuon ko. So, daghang salamat nimo Noel Basmayor. Ari kita karon sa atong guest speaker, atong dawaton, atong ihatag kaniya ang mikropono alang sa iyang mga pasiunang pagbati nga igsoon ko si Police Lieutenant dire sa Maglasang. Mayong buntag kanimo ka Eric og sa atong pastor si Pastor Dudong Mahid. Sir, mayong buntag og sa tanang tigpaminaw sa atong Yoke FM 97.2 ang tingog sa paglaom. But before anything else, pwede ba na akong bation ang amo regional director nga si Police Brigadier General Jason L. Capoy. Sir, good morning sa among provincial director si Police Colonel Dionisio Apa. Sir, mayong buntag sa imuha sir. Og sa mayor sa Hindang Leyte si Honorable Mayor Elpidio Cabal. Sir, mayong buntag. Okay, basig imong bation ng imong sakop sa pamilya. Ay, ang pamilya day tuod sa Banaol. Anyways, taga Manaol raman ta. So, madungkan yun is Manaol no. Kay duol raman kay atong FM. Sa akong anak. Si Jayden, happy birthday na 12 years old na siya karon. Karon nag-birthday? Yes po. Og sa akong mga personnel, akong mga tao diha sa Hindang Municipal Police Station. O pag-amping mo diha kanunay. Okay, so mga igsoon ko, atong gi-invite si Police Lieutenant Maglasang. Aron kita mismo magpakisayod kabahin ining ilang mga kalihukan, diya mismo sa ilang kwerpo sa kapulisan sa lungsod sa Hindang, ilawom sa iyang pagpamuno. Siyempre, Women's Month karon, usa na sa mga hisgutan. Apan sa dili pa mag-hisgot kabahin sa Women's Month, unahon na mo pag-hisgot ang kabahin aning mga ilang mga aktibidades, ang ilang police visibility, mga wanted arrested person, mga ilang mga drug operation, o siyempre kining mga PWODs, o doon po sila yung mga nakuhaan ba karon nga mga firearms, o uban pa nga posibleng ikahatag sa hindanganon ni Police Lieutenant Maglasang. Ma'am, siguro atong unahon ang kay kabahin ining status diya sa inyong police visibility diya sa lungsod sa Hindang. Atong police visibility no, maintain man atong police visibility for your information. Effective good talaga ang police visibility no, kay wala man tayo recorded crimes labi na robbery, theft. So kanang makakita man gud ang mga kanang gusto maghimo og di maayo og mga pulis, murag magpanaganan na bitaw sila himo. So effective do siya labi na mobile patrol, foot patrol, og labi na inig kagabi nga nagko-kondakta og ginatawag natog uplan bakal sita para maiwasan nato ang pagpanunggab, ang pag-shooting, di ba kay nauso man sa uban nga ang shooting incident. So para ma-minimize or wala gyud mahitabo diha sa atong area ana nga mga insidente. Kining kabahin sa Upland Bakal Sita, ma'am, adyo na baboy mga nakumpiska ni? So far, wala man noon, mga buutan man ang tagahindang no. As of
ako, officer in charge sa Hindang MPS, wala pa may na-encounter nga pag uplan bakal sita namo nami na-confiscate nga mga deadly weapon like pusil or kutsilyo. Wala man noon kay mga law-abiding citizen man ang taga-Hindang. Actually, pag assign ako sa Hindang, no, pag abot na ako sa police station, gilili dyan na ako dayon ang prisuhan. Natingala ko kay arang limpyuhas prisuhan. Unya, walay kataw-taw. Nangutan ako sa akong desk officer, ngano wala may tao? Wala man tayo priso, ma'am. But pasabot, reflection lang na siya nga ang taga-Hindang yun is law-abiding. So, nagpasalamat gihapon ko. Okay. So, ma'am, kining kabahin sa mga PWODs, kumusta naman ang mga PWODs diya sa lugar? So far, ang atong P-Woods, kuha man sila, no? Sumusunod man sila kung unsay gi-mandate sa ila nga buluhaton, labi na sa pag-mandate sa ila sa atong rural health unit. Unya, labi na og ka na mga atong surrenderer nga na atong P-Woods, unya wala na nag-undergo og rehabilitation, unya himbalik na pod og duwa, muna na atong gi-subject for for operation. Mabito tong last two na mo nga arrested, puro to mga surrenderer actually. Murag wala na sila ni undergo o ganang rehabilitation, coordination sa RHU ug sa PNP, gi-subject na mo for og nagpositive pag yun sa drug test, mo to among gi-subject for operation, nakuha na to ang duha. Puro to surrenderer. Kini ba, Lieutenant Baglasang, no, makapangutan ako sa akong kagalingon ba? Nganong kini mga nadakpan na sa una, nakagawas niya, madakpan na pag-usap, o sakay mga posibilidad nga rason nga, mura magdi sila makatulog tagam. Dili ta kasabot kung unsa dyoy naa sa ilang unahona, no? Pero ang usang man gud talaga sa pagpamaligya og shabu is dagko gud talaga siya og kita. Pero wala ta kasabot kung unsa ilang rason kaila naman na. Ang ato lang is og mobalik sa lag-usob, dakpo na po natog usob. Anak man lang yun na kay ning lapas man sila sa atong balaod. Oh, kay magdisgot ka about sa dagko og kita about sa illegal drugs. Pero kung kanaa sila nagbalik-balik nganong ang ilang kahimtang sa kinabuhi, nagpabilin lamang gihapon nga ingon ana. Wala may Walay asenso. Walay asenso. Oh. Mo na giingon kay Eric nga dili jud ako matubag. Kay dili man ko sila. Mora jud pod. Dili ko katubag kung unsa ilahang diskarte. Di po ko katubag nganong bisag na maligya sila as is lang good gihapon ilahang kahimtang. Kay mo man lagi giingon nga agila maging trabaho is illegal, siguro wa gud sila tagay sa Ginoo nga mo asenso sila. Mao pod. Mo man na walay blessing ba? Sakto sad may punto sa gana Lieutenant Maglasang. Sa karon ma'am, mga pila ka ang registered PWODs diya sa lungsod sa Hindang? Sa pagkakaroon wala ako'y correct or exact na data sa ako kay wala pa man namo na review kay ang uban ning graduate naman good every month na ang among intel operatives naga-submit for graduate na murag 10 surrender kada buwan na graduate na. So once graduate na sila, tanggal na sila sa lista. Back to the community na sila. Okay, unsay mga nahatag nga posibilidad nga tabang sa lungsod o mismo diha sa inyong kwerpo sa kapulisan about adtong mga PWODs nga ni graduate alang pagsuporta ngadto sa ilang nahimong subling kagawasan o gikan sa pagka-rehab sa ila? Bali na i-program ang RHU no og ang LGU para sa ilaha ang atong tawag ani mga livelihood program sama sa LGU ug sa RHU. Pero sa kana nga data wa gihapon ko kasabot unsa basta't naa sila gihatag ang LGU. Okay, ma'am. How about dili ma'am sa mga arrested person, ma'am? Kumusta naman? Ang arrested person nato na kato atong gipandakop na commit na sa provincial jail para mag-start na ang ilang hearing. About sa warrant? Sa warrant of arrest wala pud tay applied warrant of arrest. Ay warrant of arrest nga gi-apply to arrested person. Ato arrested person labi na kato mga illegal gambling, nagpenalty man lang sila sa court, nakagawas na pud sila. Kay ang illegal gambling is penalty man lang basta first offense. So, puro man first offenders ang atong illegal gambling, nakabalik na sila sa community where they fine lang sila sa court.
for their first offense violation. Okay. Ano kita karon man sa atong kay Women's Month man karon no? Atong isgutan ning about sa mga kababayenan. Labi na gipahaom jud ni nga ikaw pud usa sa mamong mahimong pinasidunggang dinapit din niya sa mong tulumanon sa Care Media Patrol News and Public Affairs Program nining maong adlaw kay babae man ka nya actually dago na po mga kaso diya siguro nga naabot sa inyong kwerpo sa kapulisan about sa mga pang-abuso sa kababayenan. So maghisgot kita kabahin aning VAUSI, Violence Against Women and Children. Kumusta naman ma'am? Ang sa VAUSI God, ang violence against women and their children, no, ang challenge ko talaga ana sa station, labi na og physical violence against the husband or the partner. Labi na ang asawa walay trabaho. Bisan pa man og ginabugbog na sila sa bana, mura bitaw og kana bitang murag mo balik gihapon sila sa bana kay ang rason magud nila unsa man ako ma'am ug mo file kog kaso. Unya kinsa na may mubuhi sa among mga anak, kinsa man na may mubuhi na kumbaga dili sila empower enough para mo stand sa ilang kaglingong tiil. Muraging ana ba mo nay challenge sa amo in terms nga pag-filing na sa VAUSI kay mo withdraw jud sila sa pang kaso labi na ang mga asawa nga dependent sa bana. Oo ba? So mga pila ka porsyento ma'am gikan sa imong paglingkod din na as officer in charge sa kapulisan sa Indang. Mga pila ka porsyento ma'am ang naitala na diha sa inyong inyong Nami cases sa Hindang duha actually duha. Dili jud mo file ang asawa pero ang ginikanan sa babae willing gud talaga mo file og kaso or gusto gud talaga mo file og kaso pero ang asawa kay di man lagi. asawa man. Oo, unsaon man nato kay hunahon na jud niya or iyang rason is wala man lay kuno siya ikabuhi sa iyang mga anak. Unya human dependent ba siya sa iyang mag-unsa man lang daw kuno sila as iyang mga anak kung mapriso iyang bana which is dili dapat unta, di ba? Dapat mo stand siya sa iyang kagalingon and then may support pod gikan sa MSWD ug sa LGU para sa ilahang pamilya. Pero ang babae kay siguro naagi hapoy love bisa ginabugbog na siya. Pero mo lagi na challenge sa station ang VAUSI nga case. Sa ingon anang sitwasyon ma'am no. Pasaylo tawad siyang banag mikan siguro sa unsang mga rason o sama ng mga rason nga imong gisgutan karon. Wa bay ginikanan siyempre bisag unsa ka maldito sa anak o maldita sa anak bisag unsa ka dautan sa anak ang ginikanan gyud mo batik gyud og kaluoy siyang anak ug andam gyud na siya mo suporta bisan pagpamilyado na. Ingon na nga sitwasyon ma'am. Ibutang na to, ang ginikanan subay sa balaod wala by right nga mo pasaka mo file og kaso ngadto sa iyang bana nga nang abuso sa iyang asawa. Pwede man, anyone can file the case kay man siya, public ka ng case man siya. Pero inigabot sa court, madismiss man gihapon kay as victim of the violence, ako limbawa ako ang victim sa violence, ako ang asawa, ako ang ginabugbog, di man ko mo appear sa court, so dismiss, ma-file man ang kaso, mapasangat man ang kaso, pero ma-dismiss ra siya sa korte. So useless good gihapon. Kay wala man, di man mo witness ang maong victim sa maong case. So ma-dismiss gihapon ang kaso, kay crucial man siya as stand as witness sa court, kay siya man mismo ang panamastamasan siya man mismo ang gi-abuse. So naara ang nanay, ang parent to stand as complainant but in terms sa witness or in terms sa victim wala man, absent man. So dismiss gyapon ang kaso. How about ma'am sa mga magtiayon nga nagkabulag na niya karon ang gustong bugtong tinguha sa asawa mao na lamang ang katuang sustento gikan sa bana. Pwede man siya mo file og support sa family court para maligal ang maong support. Ang pangutana ini, kung ingon ana nga sitwasyon, magdepende ba na siya sa income sa bana? O Yes po. Kunuhay lagi ang income sa bana irregular. So, dili ka ka-demand. For example, ako, solo parent man ko. Akong ex is police gihapon. Shout out sa akong ex, Police Captain Cepeda. Karon, kung nagko-parenting mi karon, human, before may nagko-parenting, di ba? Man ang away. So, timan ko niya og support niya to ko grame.
nag-agreed me kaming duha, nakademand ko kay naman siya permanent nga Naman siya sweldo. stable What na if income. kung in town ang atong aktor ka naman nanumay lang. So unsa ko man nimo pag-demand og sustento? Pwede good nimo siya file economic abuse, but kitaon gihapon na sa korte kung unsa iyang kakayahan Sa mga as to the support of your children. Okay, sa mga ingon nga sitwasyon ma'am, panangitan di kayo siya maka-provide sa panginahanglan nun sa anak. Although sa asawa di ba siguro no, sa anak lang. Mandatory ba gihapon sa balaod? Okay, ikaw man, kumbaga, di man mabuo ang bata o wala agad pud mong duha. So, you need nga magtrabaho gyud ka tapos sa support sa imuhang anak, pero sa demand siguro depende case to case Depende sa basis. kahatag. Oo, kung depende kung unsa imong trabaho o pila imong sweldo o makaya sa imong gihatag nga dili pod kumbaga naman po'y needs, ikaw naman po kay needs imong pagkaon, imong deodorant, imong hygiene, di ba? Dili pod sa tanan kung limbawa imong sweldo is 400, di pod tanan nga 400 imo pong ihatag sa ilaha kay unsa man nimo pagtrabaho sa imong kagalingon, di po ka take care sa imong kagalingon, di ba? So case to case basis pod gihapon. Nakitaan gihapon na sa court sa unsa imong kakayanan og pila ray kaya nimong ihatag sa imong mga anak. For example ma'am, ibutang na to, 400 ang iyang income. Ibutang lang natin na. Unya, mga pila ka porsyento ang posibleng mahatag adto sa bata subay sa balaod. Wala ko kasabot og pila joy percentage kung pilay ihatag ang court ra gihapoy Ang court ra gihapon. ang maka-oblige nimo ana og pila jud imong mahatag sa imong parents depending on your salary. How about sa asawa kung ingkasa mo demand, makahimo ba? Muna mag-court na lang gud sila Court kay na naman lang pud yun. kasagaran man gud talaga sa demand no na as experience. Halimbawa ang bana 10,000 ra ang sweldo, unya islista man na sa asawa dito diaper, gatas, promil, diaper, mama poko, yaya 5,000, unsa pa man na kuryente, tubig 5,000, unya ang iyang demand is 20,000, unya human ang sweldo sa bana or ang live-in or ang uyab or ang bana 10,000 lang. Unsaon pag-coop up sa iyang demand nga 25k kung ang sweldo 10k lang, unya sa 10k pag yun ana ang personal needs sa maong nagtrabaho, di ba? Depende case to case basis lang yun. Kay di man lagi ka demand og dako kung ang sweldo maura ni unya human ang kinahanglanon pa sa maong nagtrabaho, di nakakatrabaho, magkasakit na ka kay di na makaka-take care sa imong kaugalingon kay imong sweldo tanan na deprive naman sa imong gihatag naman imong tanan didto. Kumbaga balansihon gihapon na sa korte kung mo file kag economic kanang demand sa maong kuan or mao lagi support sa maong imong partner. How about aning kwan ma'am, sa mga violence sa mga bata, kumusta naman? Sa mga insidente diha sa inyo? so far sa ato mga kasagaran curfew of minors kana bitong namanggoy ordinansa ta sa LGU hindang natay curfew of minors dapat 10 to 4 AM wala na di na sila dapat makita sa kalsada. So far nilingkod ko diha daghan jud mo tudbing gihapong makuha mga minor nga kanang nagsuroy-suroy sa kalsadahan. Unya panawagan nako sa mga ginikanan no kung ang inyong bata wala pa ning uli og kan alas 5 kutob gabi ipangitaan na ninyo kay kasagaran man gud sa mga bata dili sila pangitaon sa ilang ginikanan bisag alas 10 alas 11. Unya prone ra ba ng mga bata sa nga anay noon og mabiktima sa di maayong mga insidente. Kay na-assign ko sa una sa baybay investigator pa ko didto na ako victim 12 anyos na gang rape og 8 ka tawo. Unya ako jud gikasaba ng nanay. Nganong wa man nimo pangatay mo anak nga alas 2 sa kadlaw no pa maning uli. Kay normal na lang daw kuno iyang anak nga musuroy mauli na lang kuno sa ilaha og matugin ko dili man na dapat normal na yung anak as ginikanan dapat minor na imong ginikanan i-look out gihapon na sa imo i-look out gihapon na nimo imong anak kay tanawa unsay result sa iyahang dili paghinano og asa na iyang anak di ba man nag-ingon ang pagmahay kuno nas awahay kanunay. So dapat as ginikanan ka imo jung kitawon imo mga anak og asa na paingon ug nag-unsa na sila. Kabahin ining kuan ma'am about ani bitong emotional. So may kuan na sa emotional sa
kuan nga posibleng mga posible ba nga ikaso ngadto sa naghatag niini og kasakit mismo diha sa iyang pagbati sa usa ka bata baron o sa asawa baron unfair kay subana no murag wa Hal- mo daghan bitaw ningon nga laki nga nganong ang mga babae na may violence against women, ang mga laki wala may violence against men kay as record ko no shows, daghan kaayong kaso against babae. Mao na create si Vauci. Kay og sa indig ko talaga sa kusog, bisag niwang ka Eric og ako kanang tambok nimo gamay magsinugmagay ta lupigon daw jud kuno nimo kay ang kusog gud kuno sa laki is Lahi. kusog jud kuno mao man gud nang na-create si maong Vauci kay sa daghang krimen nga nahitabo against babae gud talaga labi na og in relationship mo nang na-create si Vauci nya ag sa imo pong gipangutan nag emotional abuse like for example wala lagi ka kulataha pero gipisting yawa ka da sa imong bana nya human gi tuon-tuonan ka diha og kutsilyo. So, emotional or psychological abuse. So, inig-filing na mo ana sa maong kaso, i-refer ka na mo dito sa AVRMC. Kay ang makita ni mo ato psychologist. So, kitahon dito ni psychologist kung talagang na-traumatized ka or emotional distress ka para ma-file na to ang kaso emotional. Kay mora may among maipakita agud kay dili bay a doktor ang police nga reference gyud na mo nga talaga kana indeed na stress ka or na traumatized ka sa panghitabo. How about sa bata? Same lang gud gihapon. Walang Labi gihapon. nag-anak ko. Okay. Kay og dili in relation ang halimbawa di ba violence against men and their Vauci violence against women and their children. Kung ang bata anak, pero kung bata gani silingan or pag umangkon lang dili direct sa anak sa iyang asawa, laihi na siya nga kaso diri na punta sa 7610 or child abuse. Kay daghang ma-misinterpret sa Vauci, ma'am, ahong kasuhan ahong silingan, unsa may mo ikaso? Vauci kay laki man siya, ma'am, babae man ko, sumufile ko Vauci kay di ba? Violence against women and their children. So, ang atong dapat sabton sa Vauci, may relasyon mag-asawa, may relasyon or ex-bana or asawa, o ex-bana or ex-karelasyon. Mao lang na ha, mo itiman anato kay og dili mo in relationship, out mo sa in relationship nga term, lahi na siya nga kaso. Like para sa ganina sa akong example nga, ma'am silingan nako ma'am gibugbog ko mo file ko Vauci kay babae man ko lalaki man siya. So silingan ra man mi ma'am. Unsa may akong i-file ma'am? So mahurog na siya physical abuse o physical abuse, physical injuries. How about na kung ang lalaki ang gikulata sa asawa? Physical injuries gihapon. Mingon nga, atay mamno, kanang unfair man may kay ang violence against women and their children, kay special law, dagko kayog penalty. Pero kaming mga lalaki, bukbukon gani mi sa among asawa o ganang butilya. Wala lang, physical, kanang physical injuries lang namin. Nako-experience na, pero galera ko assign. Hingdagan ang dito ang babae kanang iyang buhok talaga murag tanawod nimo nga gi ana giwara-wara baglaki ba niya man ang sanina niya na kuana na laylay mama magrereklamo ako kasi binugbo ako ng asawa ko di respond di dayon ang tropa kay ang iyahang naong nanay kinamrasan unya human kanang iyang sanina na wi na unya iyang buhok murag gi kuso-kuso nas bana anay kay pag-abot ito sa tropa unconscious man ang laki. Gipbok-bok din niya kanang red horse nga botilya. Basta kay kato na among na dali na sa ospital kay unconscious na diri lima katahi. Kay ang storya di ay ang asawa nag-inom kauban ang barkada in town pud ag laki kay kuan lang kanang trabahante lang ba. Gutom kayo way paniudto niya nagkato pa ang hugason. Nag-inom pa yang asawa kauban sa mga barkada nag-video okay. So nakasabaan malagi ang asawa sa bana, nababaan man, nawawan si asawa, gibukbok ni iyang bana. Unya human punit ang botelya, gibukbok niya si iyang bana, ang respondihan hinuon na mo ang bana na hinuon. So nga nang instances, physical injuries ra ang ma-file. Dili kay Vauci, dili kay Vauci. Yun na nga sitwasyon ma'am, kisa may biktima ka na. Ang lucky. Physical injuries. Bisan pa nga ang serious. Bisan pa ang babae, ang bana may unang kuwan sa babae?
ang gravity man sa maong insidente atong Ay, kitaon. aton. Dali man kag kanang serious physical injuries na to kay naugi-ugod. Unconscious siya talaga ang laki, Posible nadala bang sa ikamatay ospital, dito? oo. Okay. Pero wala man noon to naka-file og kaso kay mag-asawa man lagi. Nagkauli ay ra gihapon sila. So, bueno mga kaigsunan, 34 minutos suman makalabayang alas 10 ning kabuntagon. Biling ko mang naminaw sa atong Tulumanon Care Media Patrol News and Public Affairs Program. Uban nato si Police Lieutenant Nerissa Maglasang. Atong balikan sa pagigipagkukabildo. Si Lieutenant, kabahin sa unsa mga issue pa nga atong paghisgutan karon, ilabi na diya siyang pagpamuno diya sa kwerpo sa kapulisan sa Indang Police Station. Mo ani usa kita sa atong station ID og usa ka sunata ay padungog diha kaninyo. Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Oras na ito mga kaigsunan, 37 minutos, suman makalabayang alas 10 ning kabuntagon. Padayon kamong naminaw sa atong Tulumanon Care Media Patrol News and Public Affairs Program. Kini inyong ubos nga alagad, si Eric F. Pustiñani, uban din niya mismo sa atong guest speaker karong adlaw, wailain kundi si Police Lieutenant Nerissa P. Maglasang, ang officer in charge sa Hilongos Police, Hindang Baybay. Hindang Baybay naman, naunsa naman sa Hindang Police Station. O ubal usab nato dinhi mismo ang ating station manager si Pastor Noe Montibon na mahay pangaigsoon ko. Sa dili pa kita mo adto sa laing mga topic nga hisgutan, siguro aduna siguro pahabol si Pastor Mahait kabahin sa atong mga gisgutan kaganiya basig duli mga pangutana, Pastor. Yes, thank you kayo kay Eric, no. O samtang naminaw ko sa inyo hang kulo ka bildo ganiha, no. Nakakuha kog daghan nga nakalayon kog daghan kaayo karon nga buntag nga ang vowsy, no. Sige ta gamit sa word nga vowsy, no. Nausahay na ito kitaan nga ang bata no nang dapatan sa lain nga mga ginikanan. So dili day pwede vowsy. Ma'am, no? It's clarified, ma'am. Si naamoy relasyon. Yes. Bisan pagbuwag mog 20 years, under paghapon na siya sa vowsy kay nagkaroon mamog relasyon. Pero sa lang yung giingon wala mo'y relasyon or kung magsuon mo dili jud in relationship nga intimate relationship. Yeah. Halimbawa pag igsuon mi ni ka Eric unya gibugbog ko ni ka Eric, di na ko pwede si ka Eric filean og vowsy. Kay di ba sa akong giingon in relationship na magyapon mi relasyon as brother and sister, as sibling. Pero dapat intimate relationship. Yes, no. Pero ang ikaso ka Eric is physical injury. Physical injuries. Okay, thank you, ma'am. Okay, daghang salamat nimo Pastor Noy Montibon Mahait. So, Lieutenant Maglasang, ani kita karon sa usa sa ato mga topiko nga atong isgutan. Kini bitang Republic Act 1131-3 o Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Sakto ba? Yes po. Kuha na siya, sexual harassment sa public places. Kasi di ba naman tayo existing sexual harassment. Ang existing natong sexual harassment is kuha na siya boss to employee. Kumbaga na ay kanang taas to o boss. Kumbaga empleyado or sa school. Pero kaning sexual harassment in public places like Republic Act 11313 or Anti-Bastos Law, ginapakusgan pa jud ni siya nga kaso pag-abot sa mga pangbastos nga mga actions sa publiko. Like, for example, naka-experience ko sa una, college ko, ni sakay ko og bus, kay di pa man to usog, nag-van, pero kanila ginagtipid ta og kanang pamasahe. So, nag-bus ko, tinga ko, nag-uyog-uyog naman og tail sa ahong katapad, nag-masturbate na di siya. So, sa that time, dili pa man existing ang maong law. Kung mo file kog kaso, pwede ra ko mo kaso atog unjust vexation, which is mas lower ni siya sa anti-bastos law. Ang anti-bastos manggod ginapakusog nga kaso sa unjust vexation. So kung ang first offense, kung wala ko niya hawiri, so nagkuan lang siya dito, masturbate. Ang first offense violation is 1,000 fine o 12 hours of community service and mandatory attendance to a gender sensitivity seminar.
Wala Mafailan ka po siya kaso, pero ang penalty niya is maulang ni kung nuhay na second offensan siya. Ari na po siya sa 6 to 10 days imprisonment or a fine of 3,000. Okay, ma'am. Ato ning himay-himayon, ma'am, no? Atong tagsa-tagsaon ng Republic Act 1131-3. Ari kita sa gender-based sexual harassment in streets, usa na itong imong gingon, no? In public spaces of verbal or first-degree offenses. Ari kita sa coursing, pagmumura. Unsay explanation nimo ini, ma'am? Halimbawa, ning labay ka, unya human sa public places, like for example, naa ka sa isdaan, ning palit ka o isda, unya out of nowhere, nakadunggan ka, ay, pisti, yawa ka, ka-erek, yawa ka, buang kang dako. Oh, that's constitute 11313, kay gibastos ka in public places. Pwede ka mo file niya. Oh, kay bisan pag may rason. Bisan pag na siya rason kay nag-away na mo sa una pa, di ba? May rason naman na kay kontra mortal enemy na mo. Pero wala siya kanang dili ticket nga iha kang pakaawawan in public places. Okay. Kining catcalling, ma'am. Kanang catcalling, like for example, hinahing di ba, uso man na og nay mo labay nga nakakitag boobs or say pauso ana sa mga batan-on ron nga kitag hawak or gitawag nilang pik short bingon with wiw. Wow, lami mana mo ni mga catcalling, which is under 11313 pwede day ka mo file ang nagkaso under 11313. Kana bitong mo kanang dila bitaw nga mo murag mulik sa lips. Usapod na siya kana mo kidhat nga feeling nimo gikidhatan ka, depende man gud pud na unsay reaction sa imong gihimuan. Kina may uban nga with will giganahan, di ba? Murag feeling nila gisiksihan jud ni nako, depende sa impression sa maong imong gihinganan. What if nabastusan gud talaga siya sa imong gihimo kay wa siya maanad, bisan pa mag nagpik short siya, imo siyang with will, uy gwapa, ug di siya ganahan. Para sa usa ka lalaki naghimo sa ingon ay wali siya. Bisan pa ang intention sa lalaking naghimo ana is nag-appreciate lang, pero sa imong feeling na nabastos ka, pwede sa 11313. Oo ba? Oo. Kining kuan, ma'am, kining wolf mo na ni With will. Yan na. Katigo pa man ko masisipol eh. Kining hagkot nga pagtan-aw sa usa ka lalaki ngadto sa usa ka babae. Sapod na kanamura ka giingon sa mga babae, gihubura jud ko gihubuan niya ma'am kay ang tutok head to foot gyud nya man. Ari naman siya tingtan aw sa tutoy, bisan pa pakasado nimo ang babae, moingon mo nga ang ma'am di ko mututok siyang tutoy kay nakakilibich man kana pinabukdo jud kayo ako singa na ni bukdo di gihapon na siya ticket nga imo siyang kanang moingon mo lalaki nga ngano di man siya mabastos nga ilis man siya ging ana nagsuot man siya ging ana di gihapon na siya ticket nga makalusot mo ana 11313. How about, ma'am, kining mga giingon sa unang panahon nga mga killer ay kanang maingon na nga umutan aw mura ko mo murag laser? Kanang kahit tinan-awan nga bisag kumbaga natural sa iya nga pagtan-aw nga ingon ana. Mo na yung giingon nga depende lagi na sa pag-adapt sa babae kung sa tan-aw niya nabastos siya sa imong actions. Luoy pug gayo ag mo usa ka tawo nga ingon ana nga pero kung public knowledge na good talaga imong mata siga good talaga. Wa jud kay mahimo na kay public knowledge man, but then if kana lang nga time nga paglabay nimo nga hinsiga iyang mata nga wa na jud kirap-kirap unya nagtutok na jud diha kung unsa asa nga parts sa imong lawas unya feeling nimo ati bastusa man siyang gibuhat sa kuha. Kanang nakoy karapatan, nakoy right to file sa maong complaint. Oo ba? Mo na nga 11313. So, mga boys, daghan na kayo mo ka ng kaso nga pwede kaso ninyo. Kailangan lang mga lalaki nga. Pero dili, tanan lalaki ha. Pwede gihapon mo file sa 11313 bisan pa mag sa other gender. Oo. Yan naman po yung mga babae, ma'am, nga kuan, nga bastusan. Nga tos mga lalaki. Pwede gihapon. Pananglitan. Sama kaya wala may gibutang sa law nga pang babae lang na siya nga law. Tanan man na siya. Ang anti-bastos law. Oo. Lahi ba sa vowsy nga asawa ra gyud, live-in partner ra gyud nga babae, bisan pa mag-iyahang live-in is tomboy, pwede makasuhan si tomboy o vowsy. Basta ka in relationship. May intimate relationship. Sa 11313 tanan, can apply. Tariyanang experience na ko na, ma'am. Nago na akong pares, kauban. Kaila, gud na mo. Pero kalitan bitag tukbong ako ba?
Kaya kami nagtukbo, nakapamisti lang kung may oras. Pwede. Kaya nga kung pares naglain. Sa tuiga kay ang kaning 11313 bag uman lang ni napasa ang balaod. Para sa akong nahitabo sa na college pa ko, nya human gimasturbitan ko akong katapad. So dalo kanat apply ana nga time kay wa pa man siya napasa. Ano kung gingnan pares? Sige lang nakainom ubog. Pwede. Pero Pwede. ayaw na sabot na Kay di ba feeling mo na bastos man ka? Mm. Oh, pwede siya sa anti-bastos law bitaw, ihabitaw title is anti-bastos law. Kay pang mga pangbastos. Kung kalit mo, kumidyar ako no. So, di man pumayong kumidyar. Pero para na kung kung pangkuan na siya, public places na siya, ha? Pero kung sa sulod na sa office, like for example, dinhi akong boss, gi haras ko, gihikap-hikap ko, iba na siya, sexual harassment na siya. Basta pampubliko nga mga nahitabo, that is 11313. Palihog kog elaborate ani ma'am kining giingong bitaw nga malalaswang kilos sa kapwa. Kining working offensive body gesture at someone di kay ko kuan ani. Kanang moingon ka Eric, Idagang body mga- gesture di ba? Kanang moingon, kanang tudluag mga bata gingana. Pwede ba diri ay pakita? Kanang bitong mo ana. Oh, ana, mo man na. Oh, kanang pakyo masign. Oh, mana na siya. O dai nay pa sa Mo bitaw sangutan ko anang mga parents tudluan og mga batang hingana ang wain toy ka inosente taw mga bata nya ilang tudluag hingana. Unsay sa tay lang gingon? Unsay kiginahanglan ni mama? Sabihin toy nag no. Oh, pero dili baya siya unta dapat kay murag manormalize na sa bata ano ang hingana. Mao gyud sakto yung ka ma'am ana. Lagi. Pero, which is, dili maayo sa bata, kay manonormalize na sa bata. Sa imo, as adult ka, katawanan kay bata, walang kamuang-muang sa mundo, naging ana, but then, sa bata, ngilad na siya, kay iha manonormalize na hinuan ana ang mga situation, or ang action. King stalking ma'am. Ang pagsunod-sunod nimo sa imong crush, nga, feeling sa crush, nga, murag, ngilad na jud paminaw, murag, nabastos na jud, pwede na siya sa 11313. Nabe, nga, kanang, nanguyab nimo nya humandi kaganahan gi-reject na nimo gibasted na nimo but then gisundan-sundan ka bisan asa. How about ma'am sa usa ka lalaki nag-admire sa usa ka babae, nagtinguha nga mo padayag sa iyang gibati. Nya karon ang babae siguro ganay kung singani naglilihan niya gilain og sabot sa imong gingon na imo nang stalker siya. Kay sundan-sundan man niya kumbaga nangita og tiempo pero although nga ang iyang intention dili dautan. Ang iyang intensyon nangita siya og tiyempo kay gusto siya mo padayag sa iyang gibati. Ana. Nya karon ang babae pod murag as in nga wala gyud gusto ana. Ang actually namo ko gi-advise na inko kung wa kay gustuhan ng babae kay kuan man sa ako ba. Kung wa kay gustuhan ng lalaki atubang Ang pangutana naatubang na ba niya gitagaan ba pud niya o rason ang laki nga dili na magsunod-sunod. Wa mo atubang. Iko atubang nga total di mo ko makaingon pod nga duna say daotang tuyo nimo kay nagpadadang kag suwat, nagtagaan kag buwak singani diya. Ayaw i-ignore. To respect sa iya, kung ayaw kay gibati, makigsulti niya. Aron dili na siya magsigig anak, ingon na sige kag dawat, sige kag guan. Oh, sakto. Kay tanan niyang gift, dawaton mo pud niya. Mo-expect man siya. Oh. Mo-expect man. So kung wala gyud ayaw pala umang usa ka tawo. Sakto. Kay kung wala ng usa ka tawo ingon ana nga sitwasyon unya. Siyempre mag-take advantage ba ang lalaki? May chance ko ani so ang iyang gamay nga pagbati mo sa magtadako. The fact na lang nga gi-receive nimo ang maong gift, so appreciation na sa lalaki, oy gidawat akong gift. So may possibility nga basin sugton ko. So naa siguro pilapses sa imong friend nga babae nga dili niya istoryahon og tarong ba kung di man gay siya ganahan i-stalk, iyang prangkahan para mas tap ang iyang stalking. Mo lagi ang nitabo kay Onya kay ang gift kay i-receive man niya, so ang impression sa lalaki nani gusto nani chance. Kay i-receive man niya. Which is mali. Dapat tagaan po niya justice ba ang pag-effort in town sa maong laki. So, ihang atubangon. Ako ganing suma. Gusto ka, isita mo. Ako diya, ayaw gadlok. Ako diya. Kay, kanang gibuhat sa good sa lalaki, sa tinuod lang. Agi ko na sa una sa diyang inlabog ko. Mura ba nagbata ba nga bunalan ni mo way karason-rason? Mag-wild ba yan na? Pero ang bata nga imong bunalan, ang tagaan ni mong rason,
mudawat na siya iyang mga sayop. O, ana, gina Ana siya. ba? Ang problema kay ang babae. Ang problema kay sige siya receive sa gift, but then wala niya taga igrason nga di. Nga na ba nga di na siya ganahan mag-stock taga niya grason. Hmm. So, ano kita sa usa pamang ka mga kuhan, kining giingon nga sa mani. Any of the acts mentioned in the first and second degree offenses accompanied by touching, pinching, or brushing against the body of the offended person. Palihog ko ga-explain na ni ma'am. Kay naman tayo gitawa og other form of touching, no? Ang pag-touch sa atong private part, that is acts of lasciviousness. Mangod na siya sa rape. Ang giingon ni mong brushing, touching, halimbawa, nag-touch ka sa akong legs, bastos pa yan na sa akong part. Sa dati, ang wala pa ang 11313 or ang anti-bastos law, hulog na siya sa unjust vexation. Karon kay gipa-ligon lagi ang balaod, mahulog na siya sa 11313. Kanang pag-touch sa akong legs, pag-brush sa akong hair, kutob sa akong neck. Unya, feeling jud nako nabastusan gyud ko bisan pa magwala hawirig akong private but then uneasy ko sa iyang paghimo sa akong pag-pinch sa akong kanang sa akong shoulder. Pwede ko mo file ani 11313. How about man pananglitan, ibutang nato nga na in public, wa niya tuyo pero napagungit siya sa imong lawas. Kay tungod ba siguro kay nako ang bahang sapatos o nalaki nadulas pa dakin as unya para sa babay nabastos siya. Unsa man Pwede ba sa- nasaw? Di, ibutang na to na napagungit siya sa babae kay na-slide ba siya o sinanay niya. Timing ba? Timing. Ibutang na to yung unaan nga sitwasyon. Mga dili tinuyo ba? Mga di tinuyo depende ra gihapon na sa unsay Unya. pag-receive sa maong nahawiran kung unsa man ganing nahawiran. Kung halimbawa nahawiran siguro is arm lang ang paghawid or hawak, depende ra siguro na case to case basis, pero kung pagtumba o gituyo jud niya pagsalat diri sa iyang private part, lahi na siya nga kaso. So siguro case to case basis ra gud gihapon ka Eric. Ninumdum ko na sa una, Pastor. Kuan, sa Manila pa ko to. Manila ba gito? O lagi? Manila. Ngay tubig ang sahog ba? Tubig sahog. Atong time usaman ko kunay mong medyo man, ma'am, although nga ang gi-applyan, usa ka pagiging radio broadcaster yun. Pero usa ko na imong nigunit og microphone, nigunit og handheld radio. Nagsugod ko sa pagiging maintenance. Kanang tiglimpyo ba? Janitor. Dili jud mismo ang gi-applyan. Hindi ako nagsugod. Karon wala nang babantay nga pag-agi na ako na ay tubig. Ang tubig po, mura magnihaom ra sa floor ba? Hindi maklaro. Ang gawang sapatos, rubber. Ngayon nagaling ko din paglabay din ako, napaana ko lang nagdahi ba nga ana ba nga padungan to niya. So karon kaya ang napasubsob man diya mismo sa iyang dili sa lugar. Diya mismo dili. Ang bagahong ang napakuha siya tubangan. Lamparuhon ka ako. Sakit ang bastos ko na ko. Nadagad niya to sa kuan sa among boss. Noon sa man. Nga nagbinastos ko na ko. Kay ako kung sang gikuan. Kuha tuyo kay manggipon nakita diha Pero ang problema kay kuan siya kanang unsa na kanang iyang deny nga dunay basa nga tubig. Pero ang uban mong kauban nakakita nga nako ang yun kay kisa ba puy mutuyo para nako. Di ba? Ang nahitabo na warningan yung gihapon ko. Kay ang katong basa dito nadali man po pagtrapo so wa na makita sa mong manager. So sa situation nimo ka Eric, pwede gud gihapon ang babae mo file sa 11313 pero munay gitawag nga due process. Dito ninyo ipakita inyong mga ebidensya. For example, ikaw nga ebidensya ko talaga nahaw nga naadyoy ba sa diha nga naay po'y mga witnesses tisigos nga indeed si ka Eric nadulas tungod ato nga tubig. So baga may due process ta sa court nga kitaon good pud timbang-timbangon mo nay dako kaayo papel si judge sa korte kay siya may manimbang. Lagi. So maka-file good gihapon sa imong kaso, pwede good gihapon siya maka-file sa 11313 pero kitaon na pag-usaon pagtimbang sa inyong mga situation. 1999, year 1999. Manila pa yun, 1999. Di ko itong sitwasyon na, magtitiyo Hila ko ito, mami. Hila ko ito. Pangayo ko kong ahat o pasaylo nga. Alabag sa imong Sorry loob. nga, bisag.
supak sa akong kabubutong kay wa magyud ako tiyo Pero sa iya pong perception kay bastos man. Bastos man. Oh, so naara na ni kuan kung saan ni nga 11313 naara na ni Judge Usaon pagtimbang sa inyong sitwasyon attached by other witnesses and kuan. Nakaakat Kung naa. ko panguminto adto ma'am. Kumbaga mo nakapasakit po kog sulti ba atong time kay wa mo pud tawatag akong kuan. Ya, ang nahitabo nakuminto ko niya ana gyud ko pagpanguminto. Di sa mga taong ka nga akong bastos nga kanang imong naong parihar man pud nako. Ni ana nako. Ni ana gyud ko. Kinsa mo katasi ang igohino Kayo mo mang nasultihan Di kay ginato. sa ako wa man gyud man siya wasin. Na aksidente gyud ba? Wa man gyud. Iunol. Iko una lang isang Pero wala kagalingon. dining witness ang imuhang mga kauban dito nga sir kuan man kanang naman si kuan kanang tubig na slide man jud si Hilo man. wa po sila Ang- naningog. Hilo man ang mga babae man po ginakasaksi. So siyempre ang babae murag mulabang mo sa babae. Wa di sila naningog nga wa man gud tuyo Wa. it's all accident. Kaya ang kuan nagto ang sa tawagan na ang katong nakasaksi intern. Mga intern ba? So murag doon na siya kung imong unaon iwas mauwas lang na mo sila. tiwag o muiwas sila. Di sila may delikado nga ang ilang grading. Di ba na may grade ang ihatag ang kuan. So siguro mga ingon ana nga sitwasyon. So natagilid yung kuan tong panahon na Pero sige na lang kay kuan nakaingon ko sa kagalingon ako nga tao nga di prinsipyo giapingan ako akong dungog wa damhan ako nga ingon ini nga sitwasyon nga liyo sa akong pag-amping sa akong pagkatao bahala nang magkamang ko sa kalisod ingon ini lang din sitwasyon na nga hugawan akong pagkatao yan nagkahilak asin kahilak dugo din gamay ra kong sitwasyon na siya pero nakapangutan ako sa labang mga gawin question mark yun nganong ingon anak man kaana gyud ko pero wa tayo nimo kay ako need po na akong trabaho kay maluyahon po lagi ko wala masakit yun ba so napugos jud ko pangayo og pasaylo niya kay una ko gik mga pasaylo ani moabot ni sa kuan wa samot nang wa ko nagdaganan makatilaw na lang kong presuhan so mo to ngayon na ng sitwasyon na siguro atong panahon na murag wa pa po siguro to kayo kuan pero karon galing gawas ni murag pasok na siguro Oo, kanang Di lagi sa mapasaylo. 1113 makareklamo gud siya ani pero nalagi sa akong giingon nga timbang-timbangon man gud gihapon ang situation dili man sa ingon nga nahingato iya na tanan dili kitaon pud ang situation sa imong nga part nganong Oo, eh. nahitabo pud to sa imong nga part. mo na kaagi na ako sa una nga Mm. kuan manan sukalan to magbantay na gyud ko nya di na ko mo sapatos ug ganang sapatos nga murag dangugon nya pari sa bingunani Mm. di na likay ko gamay ra kong sipyat god sa labi na sa akong pamarong panlawas kay siguro may pa ko niwan ko ingunani mo gyud ko gamay rang tandog sa akong lawas sigurado mo yung mutumba ko Mm. admit mo ko ana kay para gani ko murag lamang kog maglutaw sa hangin ug nayhangin gamay tinuod man nakit pila timbang na ako sa akong pangidarong Walay karon timbang nimo kay Eric. sa akong pangidarong karon 48 Oh. pero sukad sa nagtrabaho na ko magduwa-duwa ra sa 25 30 pinakataas 35 karon ang akong kuan kay idara na nara sa 25 kilos ko Karon. Karon nimo eh. kanagong iniglabay na ako diya sa taas na tulay diya sa Ilongos inigmuhangin mura gug mabuhi sa akong motor tinuod yun na mas bugat pagod ang usa ka bata kaysa nako itandi mas bugat pagod ang akong anak kaysa nako kay nga akong anak naaron sa timbang nga mga 15 o 20 kilos akong aswaton pungahan mo ko di naman ko kakuan so palayon ta nakaisgod na naman ta sa mga kuan. Palayon ta kuan Question si nakay question pastor sige pastor So, makigsuna no, atong oras, di naman kita magdugay. So, ako na ni siya, kasi samtang naminaw ko sa mga gipangutanin ni kay Eric. Dili ko, Ma'am Ner, sa katawag nga bullying, kinintanan, murag musuot sa bullying, no? Kining gimensyon ni kay Eric kaniya. Bullying law. asa katong sa part ni ka Eric. Oo, yung giba-mention. Oo. Pwede po to isakta sa bullying law. Sa bullying po. Dili Wala man- man bully adto. Dili man siya ma-part sa bullying kay in the first place ang insidente is kadto man yung pag-slide. Dili, ang katong tanak katong uban niyang giskutan ba katong mutaghoy, katong mo
kuan. So dili na siya Basta impression sa maong pag-receive, bastos. Dili na siya mahulog sa bullying. Sa anti-bastos lugod. Kay, lahi man gud ang feeling sa babae, ug lamin nagtaghoy-taghoyan. Bastos gud talaga siya. Sa So, pamati. ang bullying, ma'am, specific po na siya sa bullying na po Oh, specific. bullying kanang pagkanang labi na og kanang kanang sa eskwelahan ang pagharas-haras, kanang pagpangdaog-daog, mura bag inferiority ba sa kinukusgan og sa hinayon. Pero sa kay Eric, halimbawa kami hinayon mas kay Eric, nya ako siyang isi-isihon kay hinay man lagi siya. Muna na siya bullying. Kay wala may makigsukol nimo og ako hinay niya ikakusgan, di ba? Ang bullying mura og somewhat kanang kusgan niya imura buli-bulihon kay hinay. Mura ging ana ba? Underestimate ni mo. Oo, underestimate sa tao. Mura na siya sa bully. Pero sa part ni ka Eric nga kadtong Nag-slide siya. slide, dili siya mahulog sa bullying kay ang rason man gud talaga dito is sa feeling sa babae na bastos man gud talaga siya. O ana, di siya ma-part sa bullying sa akong interpretation ha. So, Tumindot, no? maayo na lang dahil tuod ka itong sitwasyon na no, sa una pa, panimbalaoran. Ay, kuyaw, dahil ko ato. Pero pwede to ko Eric, unjust vexation. Mo ba? Oo, mahulog pero gamay ra na siya pang barangay naman ang unjust vexation. So, doon natin mga viewers, ma'am, daghang kayo naglantaw dire sa ato, no? Atong pasalamatan sila. Ato, i-recognize sa Kairing, ha? Sige. Si Ate Jojo from Tacloban City. Salamat kayo. Daghan mo diha sa Tacloban naglantaw. So, Jojo Sanoria, si Ronald de la Cruz sa Quezon City. Thank you very much for watching. Alan sa Dagata sa Davao. Salamat kayo. Ug niabot sa Almahaguros Rico sa Middle East. Ug niabot tayo sa ka-viewer din, no? Si Marigold Filiura. Ingon siya, happy Sunday to everyone. And then Marigold, ingon siya, gikan sa Negros Occidental sa lungsod sa Kabangkalan. Thanks for watching sa atong mga viewers karong mabuntag. Basig doon yung mga pangutanang nagipadangat ng mga pangutana diya, Pastor, sa itong mga suking tigpaminawan sa 92.7 UKFM ug sa itong mga magtatanaw sa UKFM Hilongos sa Facebook page. Okay, so kung doon na mo yung mga pangutana, dili lang ni karon naman ni siyang panahon, ano? So atong oras mga kapaglaom is already 11:05. So sige lang, at least nga na plaster ni Ma'am Neriza, no, ang nindot kay nga ron nga to nga mga mensahe. Yes. Okay, siguro ma'am, nilapas sa tag 5 minutos ma'am, no? Siguro basig doon na ka pa yung mga pipila ka mga mensahe o dugang i-detalye sa ato mga gisgutan karon. Imo ang mikropono. Ang ako lang advice at atong tigpaminaw no nga dili ta magpangutana sa Facebook or dili ta mag-live sa Facebook sa atong mga problema. Anyways, naaman tay local government unit, police stations, kay comment na ho atong usa nga nasunog na ang balay. Hala na isunog, palihog tawag. What if dili na lang ka mag-video, imo na lang ikaw mismo as ikaw first hand nga nakakita sa among sunog, mo diretso kag tawag sa fire. Muna nga akong panawagan sa tanan, diretso mo sa police station kung na may concern or namantay kung need ninyo og legal advice, namantay public attorney's office or kung gusto ninyo ang local government unit, mo personal mo dili ta maikog og maawaw kay anyways pinasweldo mami sa gobyerno para mag-alagad sa atong katawhan. Kaya ang ilang una-una, mo man nag-iingon ni mo, pastor, nga wala mga grado, mahadlok mo atubang, ayaw mo hadlok kay gipasweldo ta sa gobyerno para magserbisyo publiko. Mao lang nang ako ka Eric. Okay, daghang salamat imo Police Lieutenant Nerissa P. Maglasan. Atong tag na mga kaigsunan, 7 minutos suman makalabay ng alas 11 ning kabuntagon. Para yung kamong naminaw sa atong Tulumanon Care Media Patrol News and Public Affairs Program. Siguro makapanamilit na lamang kami karon, kasamtangan manamilit kami, magkita-kita, magpaminawan na po kita sa sunod na Domingo poon, sa Samantak na mga igsoon ko nining maong bulan, ning tuiga 2026. Atong kauban si Police Lieutenant Nerissa P. Maglasang, ang officer in charge sa Hilongos sa PNP. Hilongos na naman sa Hindang Police Station, mga igsoon ko. O atong station manager, si Pastor Noe Montibon Mahait.
Ako nagapasalamat kaninyong tanan nga bisag medyo hubag mangganin nga akong kuan kitong sa ngipon ako sakit kayo. Abi kog di ko ka voice out karon nga akong kuangkor wala mo tunga si Tia Kobihano kay ang iya ko ng motor nga gigamit sa iyang igagaw wa mauli pa antud karon. Ulitaw manggod nang kuan pa siguro to nang ulitaw pa siguro. Kinang inyong ubos nga alagad, si Eric F.Ustiniani magaingong kaninyo mga igsoon ko, mayong buntag kaninyong tanan. Dagang salamat. Sail on when the water